one of the faithful servant of God na siya pong magbabahagi ng salita ng Diyos sa atin sa gabing ito. Let us all arise as we welcome Pastor Glenda Sikligan. Praise the Lord! Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin at salamat sa Panginoon dahil nandito na naman po tayo sa programang Ubog Itibiyag para po sa ganon ay matutunan at makapag-aral pong muli sa mga salita ng Panginoon. At hayaan po natin na ang Diyos po ang madakila sa mga aralin o sa mga verses po na ating pagbubulay-bulayan. Pero bago po tayo magpatuloy mga kapatid, samahan niyo po muna ako sa isang maikling panalangin. Hallelujah, Panginoon. Salamat po, O God, sa pagkakataong ito na ibinigay mo po sa amin para po sa ganoon ay kami po ay magtipon-tipon kahit online, Panginoon. Para po sa ganoon ay malaman namin ang iyong mga salita at mas mapalalim pa ang aming pananampalataya, O God. Lord, tulungan mo po kaming maintindihan ang iyong mga banal na salita at iniimbitahan po namin muli ang iyong Espiritu Santo, O Diyos, na siya pong kumilos sa aming kalagitnaan, O God, at ipaunawa po sa amin ang iyong mga salita. Lord, gamitin mo lang ako bilang instrumento mo. Wala po akong kakayahan, Panginoon, na magkaroon ng kapangyarihan para mabago ang puso at isip ng mga taong makakapakinig. Pero Lord, alam ko ng iyong salita ay makapangyarihan na siyang pagmumulan ng pagbabago ng bawat isa sa amin, O Lord. Father, we thank you so much. Ikaw po ang madakila. Ikaw lamang ang mapapurihan sa oras na ito. Salamat po, O Diyos. Ako lamang ay iyong instrumento, O God. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. So, once again, good evening po sa ating lahat. At salamat sa pagkakataong ito dahil magbabahagi na naman po tayo ng salita ng Panginoon. Nandito po ako ngayon sa Malaysia. Galing po ako sa Thailand at isang buwan po ako doon. At isang buwan din po ako dito sa Malaysia. At salamat sa Panginoon dahil ang Diyos ay talagang kumikilos sa bawat bansa na ating napupuntahan ay nakikita natin ang pagkilos ng Panginoon. Nakikita natin ang pagpapalaganap ng salita ng Panginoon kahit pa sa mga lugar na wala tayong kakilala. Pero praise the Lord indeed dahil kung anong trabaho ang binuksan ng Panginoon, walang pwedeng magsara. Kaya salamat sa inyong panalangin, kasama ko po kayo, kasama po namin kayo sa bawat misyon na aming ginagawa dahil sa inyong mga panalangin, napapagtagumpayan po namin yung mga schemes of the devil, mga ginagawa ng demonyo para mahadlangan ang kanyang mga salita para sa ganun ay maipalaganap. Kaya salamat sa mga panalangin po ng bawat isa sa atin. So ang pag-aaralan po natin ngayong gabi mga kapatid ay pinamagatan ko po na going back to our first love. Alam ko po mga kaibigan na alam natin na nabubuhay na po tayo sa pinakahuling o pinakadulo ng mga huling araw natin dito sa mundo. At hindi po natin alam kung kailan ito magtatapos. Hindi natin alam kung meron pa ba tayong 5 years. Hindi natin alam kung meron pa ba tayong 10 taon, isang araw, or 5 minuto, or ano pa ba, linggo pa ba, buwan pa ba ang ating hihintayin bago darating ang Panginoon. Pero alam po natin mga kapatid na sabi ng salita ng Panginoon, sa kanyang pagdating wala pong nakakaalam. Kaya nga sabi ng Panginoon, maghanda kayo. Maghanda kayo para sa ganoon ay kapag ako ay darating, kayo ay nakahanda. And blessed is the man, blessed is the believer whom God finds when He comes. Pagdating ng Panginoon at ginagawa natin ang kanyang kalooban, mapalad ang bawat isa na maaabutan niya. Amen? Pero naman, delikado naman kapag ang isang tao ay tumigil na at tumalikod na at hindi na niya ipinagpatuloy ang kanyang laban sa pananampalataya. Let us always remember that God said in His Word that we must fight the good fight of the faith. Kailangan nating ipaglaban, kailangan nating makipaglaban para sa ating pananampalataya hanggang sa dulo. Dahil sa kanyang pagdating, yun po yung mga nasa finish line, yun po ang kanyang dadalhin sa kanyang kaharian. Pero kung hindi po tayo nakaabot doon dahil tumigil tayo at tumalikod tayo at kung ano pang pinagbisihan natin all along the way, ay
maiiwan po tayo. Yan po ay malinaw na nakasaad sa mga salita ng Panginoon at marami pong mga tagapagsalita o tagapagbahagi ng salita ng Panginoon na laging binabanggit ang mga ito. Kaya mga kapatid, ito po, ang mensahe po natin ngayong gabi ay isa lamang pagpapaalala. Alam kong alam na natin, lalo na kung matagal na tayong Kristiyano, matagal ka na sa free believers, alam na natin ito dahil laging ito ang putahe. Kada magbabahagi ang isang preacher or alagad ng Panginoon, ng salita ng Panginoon, ay lagi itong bahagi ng mensahe. Pero maganda rin na tayo po ay mapaalalahanan dahil minsan hindi natin napapansin na bumabalik tayo sa pagiging makamundo. Hindi natin napapansin, akala natin porke nagpupunta tayo ng church, hindi natin napapansin na kahit nagpupunta tayo sa church, nagiging makamundo yung ating nagagawa. Kaya it's good also to be reminded. Hindi lamang po kayo mga kapatid, pero pati na rin po kami. Pati na rin po ako. Okay? So sabi ng Panginoon in Revelation chapter 2 verse 2 to 5. Sabi po ng Panginoon, if you are going to open that, this is the message of God to the church in Ephesus. Diba doon sa Revelation, may 7 churches na kung saan ay binanggit ang Panginoon at inisa-isa niya sila. At itong 7 churches na ito ay nire-representa ng bawat isa sa atin. Kasi we are a church of God. Individually, we are a church. Dahil nandito yung presensya ng Panginoon, nasa atin ang presensya ng Panginoon. And corporately, we can also be a church of God. A gathering, the church itself, yung building, pero we can also be a church as an individual. Kaya, itong mga 7 churches na ito is a representation of our individuality as a believer of Christ. Amen? Kaya sabi niya sa Church of Ephesus, I know your deeds. Kinumend naman ng Panginoon, inappreciate naman ng Panginoon. You see, God appreciates the service of each one of us. Sabi niya, I know your deeds, your hard work and perseverance and your perseverance. I know that you cannot tolerate wicked people. Alam niya yung paninilbihan ni Ephesus, that you have tested those who claim to be apostles but are not. Naging discerning sila. Naging discerning sila and have found them false. You have persevered and have endured hardships for my name. Alam ng Panginoon ang ating pinagdadaanan, ang mga sakripisyo ng bawat isa para sa ganon ay mapagsilbihan natin ng may katotohanan ang ating Panginoon. Kaya sabi niya, you have persevered and have endured hardships for my name. Sabi niya kay Ephesus, and have not grown weary. Hindi kayo napagod, hindi kayo nag-give up, hindi ninyo inalintana ang mga ang hirap, hindi ninyo inalintana ang mainit na panahon, hindi ninyo inalintana ang pagod, hindi ninyo inalintana ang distansya. Amen? Nang kung saan nyo ibabahagi ang salita ng Panginoon. Sabi niya, nagpatuloy kayo, hindi kayo nanghina sa inyong pananampalataya. Pero ang susunod na sinabi ng Panginoon, yet I hold this against you, sabi niya. Meron akong isang bagay na i-charge sa inyo. I hold this against you, sabi ng Panginoon. You have forsaken the love you had at first. Iniwan ninyo ang inyong pagmamahal na ibinigay sa akin noong una. Nanghina kayo, lumamig. Lumamig ang inyong pananampalataya. Kaya alam po ng Panginoon mga kapatid, kung tayo po ay bumababa sa ating pagmamahal sa Kanya, nararamdaman po ng Panginoon yan at nararamdaman din po natin. Kaya sabi niya, you have forsaken, tinalikuran ninyo, bumaba yung inyong paninilbihan sa akin na ibinigay nyo mula sa init ng inyong pagmamahal noong una, ngayon ay bumababa na, lumalabig na. Yun ang sabi ng Panginoon. Consider how far you have fallen. Tignan ninyo kung gaano kalayo yung distansya kung saan kayo nahulog. Tignan ninyo kung gaano na kalamig or gaano na yung layo ninyo mula sa aking presensya. Ito ang kanyang sinabi para sa ganun ay
mamulat ang mga taga-Ephesus. Sabi niya, repent and do the things you did at first. Magsisi kayo at gawin ninyong muli ang inyong unang paninilbihan, yung unang pagmamahal ninyo sa akin nung kayo ay nanampalataya sa akin. But if you do not repent, sabi niya, if you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. Ito po ang delikado, mga kaibigan, na nanilbihan tayo sa Panginoon. Nung nakakilala po tayo sa Panginoon ay sobra yung galak natin, di ba? Sobra yung excitement natin na makarating sa tahanan ng Panginoon, sa bahay panambahan ng Panginoon, para sa ganun ay magpuri, para sa ganun ay maibigay natin ang ating pasasalamat sa Panginoon. Alam ng Panginoon yan, kaya tinatakan niya. You have set the standard of your service to the Lord, at minarakahan yan ng Panginoon. Kaya alam niya kung bumababa ka, kaya alam niya kung lumalamig ka, kaya alam niya kung lumalayo ka. Kaya sabi niya, maganda naman yung inyong ginagawa noon. Okay naman yung inyong ginagawa noon. Pero bakit ngayon? Bakit ngayon, sabi niya, nanlalamig na kayo, iniiwan niyo na ako, lumalayo na kayo sa akin. Yun ang sabi ng Panginoon. Pero sabi niya, repent and do the things you did at first. Salamat sa Panginoon at meron pa tayong pagkakataon na makabalik. Kaya salamat kung napapakinggan natin ito. Dahil meron pa tayong chance na, oh Lord, nagsisisi ako dahil ako po ay lumalayo sa iyo dahil sa mga bagay na gumugulo sa aking damdamin, sa mga dreams, sa mga plano ko, Panginoon, sa dami ng plano ko, Panginoon, ay hindi ko na po napapansin na lumalayo na po pala ako sa aking paninilbihan sa iyo. Sa dami ng gusto kong makamit, sa dami ng pera na gusto kong maipon, hindi ko nararamdaman, hindi ko napapansin na malayo na pala ako sa iyo, Panginoon. Pero salamat sa Panginoon. Sabi niya, repent and do the things you did at first. Bumalik tayong muli. Magsisi tayo sa ating backsliding. Alam niyo po, yung pagbaba po ng ating paninilbihan at pagmamahal sa Panginoon ay isa pong senyales na tayo po ay nagbabackslide. Hindi lang po yung mga lumayo na talaga na hindi na nakikita sa church o kaya talagang bumalik na sa mundo ang mga matatawag na backsliders. Sometimes, even those who are in the church, they do not know or they are in denial na they are backsliding. Remember that it's not the attendance that will verify or validate our true service to the Lord. It is not the attendance kasi pwede nating i-fake yan. Maaring dahil wala kang lakad kaya ka nasa church. Kaya full ang attendance mo. Pero praise the Lord pa rin at pumupunta ka doon. At nakikinig ka pa rin kahit na sabihin natin na meron ng pagbaba sa ating pananampalataya. Pero mga kapatid, ang gusto pong ipamulat ng Panginoon sa bawat isa sa atin is that our service to the Lord, yung init ng ating pagmamahal sa ating Panginoon. Kaya ito po ang mga gagawin natin, mga kapatid. Let us continue to observe the Sabbath day. Unang-una, balikan natin yung bilin ng Panginoon in Deuteronomy chapter 5 verse 12. Sabi ng Panginoon, observe the Sabbath day by keeping it holy, as the Lord has commanded you. Ito po ay kasali sa 10 bilin ng Diyos. Amen? That keep the Sabbath day holy, observe the Sabbath day. Ibig sabihin, God has given us 6 days to work. Yun yung ibinigay niya sa mga Israelites na magtatrabaho sila ng 6 days, pero on the 7th day ay magsasamba sila. Yan ay araw ng Panginoon. That's why God had commanded the Israelites not to gather manna on the 7th day. Dahil yan yung araw na para sa Kanya. At sabi niya, kahit pumunta kayo, wala kayong mapapala. Because walang provision sa 7th day. Because God had already blessed the 7th day, kaya wala dapat ang magtatrabaho. Kung may magtatrabaho man, wala silang mapapala. Dahil walang mana on that day. And the Israelites, may mga matitigas ang ulo ng mga Israelitas. Kung babasahin po natin yung kwentong yan in the book of Exodus, marami pa rin ang pumunta. Despite the warning or the instruction of Moses na on the 6th day, doblehin ninyo ang iluluto ninyo.
doblehin ninyo yung igagather ninyo para meron kayong pagkain on the 7th day. Pero ang mga tao, ay lumabas pa rin. Sabi ng Panginoon, huwag kayong magtatrabaho sa 7th day dahil wala kayong mapapala. Pero ang mga tao, matigas ang ulo, pumunta pa rin sila. But what does the word of the Lord say? They found none. Okay? So mga kapatid, huwag nating i-neglect ang araw ng Panginoon. Hallelujah! At kung nasa simbahan man tayo at nasa bahay panambahan ng Panginoon na tayo, ang Panginoon sana ang maging focus ng bawat isa sa atin. Ibalik natin yung focus natin sa Panginoon. I remember years before na ang instruction natin palagi sa congregation when we are inside the church and the service is about to start, di ba? Please silent your mobile phones para po hindi tayo maka-istorbo at para po makapag-focus tayo sa Panginoon. Yun po yung lagi nating ini-instruct, yun yung laging sinasabi ng MC. Because that is true. The 7th day is the day of the Lord. Dapat nakafocus tayo sa kung ano ang sasabihin ng Panginoon. Nakafocus tayo sa ating pagpupuri sa Panginoon. Pero nakakalungkot mga kaibigan na ang pagpupuri na sa Panginoon ngayon ay nagagawang content. Wala po tayo. We are not against those who are doing reels, content sa kanilang mga Facebook accounts. Well and good, gamitin natin yan para ipalaganap ang salita ng Panginoon. Pero wag po tayong gagawa on the day of the Lord. We are not doing the will of God kapag ganun. Na nandun ka pero naggagawa ka ng reels mo while everybody is praising God, you are doing your content inside the church. Mga kaibigan, masakit man ito, masakit man po na malaman nating lahat po tayo, madisiplinahan po tayo ng salita ng Panginoon. Because I remember na we always say to the people na, please silent your mobile phones because we need to concentrate, we need to focus on the Lord Jesus Christ, in worshiping Him. Pero nakakalungkot mga kaibigan, ang nangyayari na ngayon is that people go to church, yes, they worship, but they also are doing their own thing sa loob ng simbahan while the church service is going on. Okay? So yan po yung isang bantayan natin mga kaibigan. How can we concentrate na magpupuri sa Panginoon kung nandyan naman yung cellphone mo na gumagawa ka ng di ba? So let us refocus once again. That's why God said, go back again to your first love. Nung wala pa namang reels, nakakonsentrate tayo, di ba? Nung hindi uso ang reels, nakakonsentrate tayong lahat sa pagpupuri ng Panginoon, sa Panginoon. Pero ngayon na nauso ang reels, sige, kanya-kanya na. Hindi naman po masama ang reels. Hindi naman po masama ang reels. Kung gagamitin natin yan para sa Panginoon, why not? Kung gagamitin natin yan in order to bring the gospel to other people, why not? It's good. Pero kung gagamitin natin na para may pang-content tayo while the service is going on, then I think that is not, hindi yan nakakalugod sa Panginoon because God demands that He be worship during worship. Amen? Pero of course, may mga tao po na nabigyan ng trabaho to do documentation. Kaya wag po nating sabihin na, bakit siya nagpipicture naman during worship? Kung trabaho niya yon, kung siya yung inatasan ng pastor na gumawa ng documentation, he has that authority na mag-take. Pero you see, even those who are assigned to document, hindi sila nag-i-stay na nagdo-document all throughout the service, hindi po. When they took 1 or 2 photos, stop na sila and they join the congregation in praising God. Amen? Sana po maintindihan natin ito. God wants us to focus on Him. God wants us to go back to our first love. Dahil minsan hindi natin napapansin na lumalayo na po pala tayo sa ating pagsamba sa Panginoon. It's because we are so preoccupied na magkaroon ng maraming followers, na mapabilis para ma-monetize tayo. Let's do it in the right process. Kahit naman mabilis kung hindi i-bless ni Lord, di ba? Pero kahit unti-unti naman yan, kung i-bless ni Lord dahil nalulugod siya sa'yo. There's nothing impossible with God. Amen? Naiintindihan po natin yung need ng bawat isa. Pero wag po natin sanang
maisakripisyo yung ating tunay na pagsisilbi sa Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. I hope po na pagkatapos kong sabihin ang mga ito ay wala naman po sanang magagalit sa akin. Amen? So mga kapatid, yan po. Another thing that we need to do, mga kapatid, is not to conform to the patterns of this world. Huwag na po tayong maging makigawa sa mga makamundong gawain. Kung ano yung ginagawa ng iba dahil yun ang uso, nakikisunod tayo. Despite the fact that we have known the truth and the truth has set us free from our ignorance. Inalis na po tayo ng Panginoon mula sa ating old self, na kung saan ay lahat ay ng ginagawa natin ay mga patterns ng mundo, na kung ano ang uso, sunod tayo. Kung uso ito, sige, sunod tayo ng sunod. Hindi natin mamalayan na nawawala na yung karakter ni Kristo sa ating buhay. Kaya sabi ng Panginoon in Romans 12:2 na huwag sana tayong makiayon. Huwag na tayong bumalik sa mga gawain ng mundo. Amen? At kung bakit po natin ipinapaalala ang mga ganitong bagay? Dahil sa nagiging digital na ang lahat, kung walang magsasabi at walang magpapaalala, hindi natin mapapansin na, ay, oo nga pala, sorry Lord. 'Di ba? Kaya maganda rin na minsan, these are basic teachings. Parang teaching para sa mga baguhan sana, or teaching para sa mga hindi pa masyadong malalim ang kanilang pananampalataya sa Panginoon. Pero it's good also. Kung ano yung basic, yun ang nakakalimutan natin. And it's good to go back once again to the basic in order to realign our service to the Lord. Dahil akala natin dumediretso tayo, hindi natin alam na naggumigewang-gewang na pala tayo kung saan-saang direksyon na pala tayo pumupunta. Dahil nga sa mga gawain ng mundo na minsan parang, ay, ang ganda, join ako. Ay, ang ganda, join ako. Hindi natin namamalayan, paliko-liko na pala yung ating dinadaanan. Pero salamat sa Panginoon, meron pa tayong pagkakataon para iayos muli ang ating mga paglakad sa ating Panginoon. Amen? Kaya sabi niya dyan, we are now a new creation in 2 Corinthians 5:17. Babasahin natin, remember that God made us to be a new creation already. Inalis na tayo ng Panginoon from the miry clay, na kung saan ay doon na yung mga kasalanan na ating ginagawa. Binago na tayo, nilinis na tayo ng Panginoon. Huwag na tayong bumalik muli. Amen? Huwag na tayong magpalinlang muli sa demonyo. Huwag na tayong bumalik sa dati nating mga ginagawa. Bagkus ang gawin natin, ipagpatuloy nating gawin ang mga nakakaaya sa Panginoon. Pero ang nakakalungkot po kasi, mga kapatid, in the last days, sabi ng Panginoon, people will become lovers of themselves. Become lovers of money. The love of most will grow cold. Ito po yung mga sinyales ng nalalapit na pagdating ng ating Panginoon. Pero wag po natin sanang hayaan na tayo po ay manlamig, na tayo po ay maging makasariling muli dahil inalis na po tayo doon ng Panginoon. God has taken us out from the miry clay. Amen? Kaya wag na po tayong bumalik doon. Wag nating balikan yung dati nating mga ginagawa, yung mga makamundong gawain na kung saan iniwan na natin. Wag na po nating balikan. Kaya kung ano ang ginagawa ng mundo, sana po meron pa rin yung pagkakakilanlan sa atin na meron pa rin yung difference tayo sa ibang tao. Sa tao ng mundo, iba po ang tao ng mga Diyos. Ng Diyos, I should say. Amen? So, praise God. And let us bumalik tayo. Amen? Bumalik tayo sa ating pagmamahal sa Panginoon. If we are going to go back to the verse that we have read, sabi niya dyan, let us do the things again. Gawin ulit natin yung mga bagay na ginagawa natin nung una. Balikan natin yung ating dating pagmamahal sa Panginoon. Yung dating excitement natin kung noon ay maaga tayong darating para sa ganun ay maabutan natin yung devotion. Maaga pa rin tayo sana hanggang ngayon, yung oras, yung devotion natin, yung commitment natin sa Panginoon, yung pagtupad natin sa mga bilin ng Diyos sa ating buhay. Ibalik ulit natin. Sabi ng Panginoon, do the things, do the same sacrifices that you have done at first in order to serve the Lord. Ibalik natin muli yun. Pero of course, may mga pagkakataon na tayo po ay marami tayong nakikitang
nakaka-discourage. Marami tayong napapansin na nakakadismaya. Kaya sometimes, ang isang tao kapag na-discourage na, ayaw ko na, ganito naman kasi si sister, ganito naman si leader, ganito naman si pastora. Sometimes ganun yung reasoning natin in order na ma-justify natin yung panlalamig natin sa Panginoon. Pero sabi niya, alam niyo po, ang ating paninilbihan sa Panginoon ay individual. Tatanungin ng Panginoon kung ano ang ginawa mo sa sa buhay mo habang ikaw ay nabubuhay dito sa mundo. At kung ikaw ay nanlamig, ay hindi walang turuan. Pagdating ni Kristo, there's no finger pointing. Walang magsasabi na siya kasi, wala. Dahil may choice ka naman, kahit nakikita mo ang kamalian ng isa, pwede namang piliin mong magpatuloy, di ba? Kahit nakikita mo ang masamang ugali ng isa, pwede pa rin piliin mong magsilbi kahit may mga discouragement around you. Kaya mga kapatid, piliin po nating bumalik sa ating paninilbihan sa Panginoon. Yung tunay na pagsamba natin sa Panginoon. Yung pagbibigay natin, even yung pagbibigay natin. Kaya nga merong kanta na kinumpos si Bishop na, sa dinungay ita, nasaan na ngayon yung dati mong pagsamba? Nasaan na ngayon yung dati mong pagbibigay? Na nung una kapag merong exhortation, ang bilis. Ikaw yung unang nagbibigay. Ikaw yung pinakamalaki ang ibinibigay. But as time goes by, as years goes by, nakikita mo na bakit kumukunat ka na bakit parang nagiging madamot na tayo sa trabaho ng Panginoon. Pero praise God, ngayon po ipinapaalala ng Panginoon, saan na yung generosity ng bawat isa sa atin, sa ating pagbibigay ng ating mga offerings, ng ating ikapo, ng ating tithes and offerings sa Panginoon. Sana po ganun pa rin tayong katatag na magbigay. Ganun pa rin po sana ka-generous ang ating mga puso para suportahan ang trabaho ng Panginoon. Amen? Kaya ito po yung mga bagay na kung saan ay makikita natin kung tayo po ay bumababa sa ating pananampalataya. Kung hindi na tayo excited na pumunta sa church, kung parang duty na lang, na obligado ka lang, kaya ka pumupunta dahil may ikaw ang magli-lead ng dance, o kaya dahil ikaw ang mag-MC, kaya obligado ka. Hindi na tayo excited na, Lord, excited na akong mag-day off. Wala na yung ganun na feelings natin. Pero sabi ng Panginoon, bumalik tayong muli sa ating unang pagmamahal sa Panginoon. Amen? Ano pa? Sabi niya dyan, kung hindi tayo magsisisi, sabi ng Panginoon, kung hindi tayo magsisisi at hindi pa rin tayo babalik, ang nakakatakot is that, sabi niya, I will remove your lampstand from its place. Aalisin ng Panginoon ang lampstand ng bawat isa sa atin. Ano ba yung lampstand na yan? Yan yung humahawak sa ilaw. Yan yung nagbibigay ng liwanag sa ating buhay. At kapag yan inalis ng Panginoon, we will be left in darkness. Yung buhay muli natin ay mapupunta sa kadiliman. Wala na namang ilaw. Walang kapangyarihan. Walang power. There's no light. There's no blessing. Bumalik na naman tayo, iniwan tayo ng liwanag ni Kristo kapag if we do not repent. Sabi niya, if you do not repent, at hindi pa rin kayo magsisisi, hindi nyo pa rin ibabalik ang tunay na pagmamahal at paninilbihan sa akin, aalisin ko ang inyong ilawan. Ay, nakakatakot po yun. Ang isang Kristiyano na walang lampstand, na walang ilaw, ay wala pong saysay, na maihahalin tulad tayo sa isang patay. Naging parang tao na rin tayo ng mundo na walang ilaw ni Kristo. Our life will become meaningless without the light of Jesus. Kaya ito po yung nakakatakot, mga kaibigan, na kailangan nating, that's why Jesus said, hold on to what you have. Panghawakan mo yung eternal life na ibinigay ng Panginoon sa pamamagitan ng pagligtas niya sa'yo mula sa kadiliman, inilagay tayo ng Panginoon sa liwanag. Panghawakan mo na nasa liwanag ka na. Panghawakan mo na yung Espiritu Santo ng Panginoon. Panghawakan mo na yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Amen? Bumalik tayong muli. Sama-sama tayong babalik sa ating paninilbihan sa Panginoon. Dahil at one point, aminin natin o hindi, talagang bumababa ang pananampalataya ng bawat isa sa atin. Pero habang tayo po ay nagpupursigi and we acknowledge the word of the Lord at magsisisi tayo at babalik tayong muli
sa ating first love, sa ating unang pagmamahal, yung matatag, yung mataas na measure ng ating pagmamahal sa Panginoon, ay hindi po aalisin ng Panginoon ang lampstand mula sa atin. Amen? Bagkus ay pagliliwanagin pa ng Panginoon ang ating buhay. Amen? Kaya sabi ng salita ng Panginoon, ito yung nakakatakot, warning, gusto kong basahin para ma-warningan tayong lahat dahil nakakatakot, at dahil sa kaignorantihan minsan ay doon tayo nasisira. Pero sabi ng Panginoon sa John 8:47, sabi niya, whoever belongs to God hears what God says. Whoever belongs to God, ang sino mang nasa Panginoon, ay papakinggan niya ang kanyang salita. Susundin niya ang salita ng Diyos. Pero ito yung isang bagay. The reason why you do not hear is that you do not belong to God. Ang rason kung bakit ang mga tao ay ayaw nang makinig sa salita ng Panginoon, ang rason kung bakit ang mga tao ay ayaw na madisiplinahan at matitigas na ang ulo at pinagpipilitan ang mga pansariling ginagawa, ay because sabi ng salita ng Panginoon, the reason you do not hear is that you do not belong to God. Sana po hindi tayo umabot sa estadong ito, mga kapatid. Kaya praise God, meron tayong pagkakataon na bumalik sa ating pananampalataya sa Diyos. Ibalik natin yung pagmamahal natin na una sa Panginoon. Let us go back to our first love. Ibalik natin yung tunay na devotion natin sa Panginoon, na kung saan siya lamang ang ating sasambahin at wala nang iba. Siya lamang ang ating susundin. Siya lamang ang apple of our eye during service. Siya lamang ang maitataas at wala tayong ibang gagawin kundi ang magpuri sa Kanya. Amen? Kaya ito lamang po ang aking maibabahagi, mga kapatid. Sana po ay pakinggan natin ang salita ng Panginoon. Wala pong malulugi sa pagsunod. Amen? At yung mga ganyang mga reels at mga monetization sa Facebook, it will follow. Mamomonetize din yan. You don't need to do it during service. You can do it on the 6 days na ibibigay ng Panginoon sa inyo. Pero during service, please, let us concentrate in worshiping God. Thank you very much, at pagpalain po kayong muli ng Panginoon. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Lahat po ng ating gagawin para sa Kanya ay pagpalain nawa ng Panginoon. Salamat po at God bless everyone. Tayo pong muli ay manalangin. Hallelujah! Dakilang Ama at mapagpalang Diyos, salamat po Panginoon sa salita na aming napakinggan ngayong gabing ito, O God. Salamat po, O Lord, dahil indeed, ang iyong salita ay nagbibigay ng correction, rebuke sa bawat isa sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na bumalik sa aming tunay na pagmamahal sa inyo, O God. Tulungan mo kami, Panginoon, na mag-concentrate sa iyo lamang sa araw O God, na ibinigay mo para kami po ay magsamba sa iyo. Panginoon, salamat po. Ikaw lamang ang madakila, ikaw lamang ang maitaas. Lord, ikaw ang hari ng lahat ng hari at ikaw ang Diyos ng aming buhay. Salamat po, O Lord, in Jesus' name. Amen and amen. God bless po, at ibinabalik ko po sa MC natin.